Alvin Abakita sa Super Radio. Tidlagsip na magkasayuran. Kini ang balita. Igala unang bahin pa naman kinisto naman nun karon sa kini ang balita din Super Radio Sentido mga kapuso live sa DYSS Super Radio. Kini ang balita. Sunog miigo sa usa ka commercial o establishmento sa barangay Giso Dakbayan sa Bandaw taganihang buntag. Kini ang balita. Daniyo sa sunog sa barangay Kugon, Dakbayan sa Sugbo, milamoy sa 40 ka mga panimay, mikabat na karon sa 3.7 milyones pesos. Dunay usa ka lolo usab ibalik expresuhan human nadakpan sa bypass operation sa barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo. Samtang sa kauluhan, kinaghanon sa mga Pinoy nga white trabaho niadtong Oktubre pa lang moabot na sa kapin 2 milyones kabuok. Samtang Senate Ethics Committee miawhag nga imbestigahan si Senador Marcoleta kalabot sa campaign donations niini niadtong tuig 2025 nga eleksyon. Hindi kayo Super Fats Anthony Inso unang bahin para makinig sa programang Super Radio Sentido. Kini ang balita. Kini ang balita. Tidlagsip na magkasayuran. Kini ang balita. Super Radio DYSS. Alvin Abakita sa Super Radio. Super Radio Sentido. Tulumanon nga magsilbing taytayan nga magdugtong sa mga ahensya sa gobyerno aron mapaabot ang batakang serbisyo ngadto sa katawhan. Super Radio Sentido. Tulumanon nga mahimong kadangpan aron sulbaron ang mga yangungo sa katawhan. Super Radio Sentido. Og karon ania ang tagdumala nining tulumanon. Magandang hapon po sa ating lahat. Pambungan po, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. 16 o 15 na ba ng kaadlaw na habilin mga higala magpasko na kita. Nanas palibot ang Pasko mga kapuso. Merry Christmas sa mga listeners. Hello, Mama Amy Quinte, good afternoon. Mga pinaskuhan, giputo sa ba ninyo mga pinaskuhan? Christmas gifts, gift giving na ba muli ha? Kada adlaw Pasko sa Super Radio. Maing hapon mga kapuso, Rong Higayuna. We are so fortunate this time kasi panauhin po natin dito sa programang Super Radio Sentido sa mga espesyal na panauhin sa hapong ito sa programang Super Radio Sentido mga kapuso. Super Radio Sentido. Adlaw karon nga Miyerkules mga higala, okay, Miyerkules man karon. Novena sa inahan sa kanunang panaba mga kapuso. It's a just sa buwan sa Disyembre tuwig 2025. Maing hapon sa mga kapuso tang nagpaminaw diha sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Kutob sa abot sa Sibya ng istasyon DYSS Super Radio. Makita kami sa inyong Facebook account sa itong live streaming. I-type lang kapuso ang DYSS space Super space Radio space GMA. Click lang ang live para makita ninyo mga kapuso ang ato ang guest karong hapuna nga maghatod og mga informasyon kalabot sa mga programa sa Office of the Vice President Sara Duterte. Ingon man usab ang distribution sa mga relief items sa mga nabiktima sa bagyo, linog, uban pang mga kabulahanan, uban pang mga tulong galing sa opisina ng Office of the Vice President. Here comes our guest for tonight's episode ng Super Radio Sentido. Ikanadyagalak po natin kasama sa programang ito ang spokesperson of the Office of the Vice President Sara Duterte. Please and welcome Attorney Ruth Castelo. Attorney, magandang hapon sa inyo. Jen, mayong hapon. Mayong hapon sa tanan. Good afternoon sa iyo at sa lahat ng nakikinig sa iyo. Salamat po, Attorney. Isa kami sa napili ninyong radio station na bibisitahin ninyo sa hapon ito. Salamat po sa pag-imbita na din. Salamat po. Attorney, ano ba yung dahilan sa pagbisita po natin ngayon dito sa Cebu? Meron tayong mga ilang activities na tayo mismo ang pupunta today and tomorrow until Friday para makita rin natin at makasama natin yung mga kababayan natin dito sa Cebu. Kanina meron tayong we distributed
1,500 relief goods para doon sa mga dito sa Mandaue, Barangay Alang-Alang Alang-alang, oo. na nasalanta or naapektuhan ng maraming bagyong Opong, Tino, and Uwan. Aha. Ayan, so sila yung mga binaha and they have not yet fully recovered. Medyo hirap na hirap pa din sila although wala ng tubig. Pero syempre yung going back to the normal life, wala pa sila doon. So nagbigay tayo ng relief sa kanila para makatulong naman kahit papano doon sa mga tao. And then tomorrow, mag-award tayo ng magnegosyo taday livelihood assistance na ibibigay natin sa 27 business people. Kung ano-anong negosyo ang gusto nila, magbigay tayo. Hindi naman malaking sum. It's only a check for 15,000 pesos per individual para makaumpisa sila ng negosyo or makapag-expand or makapagpatuloy ng business nila. And then in the afternoon... Saan ba ito, attorney? Galing silang Camotes Island. Camotes Island. Yes, gagawin natin Ilang isla yan. yun? Oo, gagawin natin yan tomorrow sa Office of the Vice President Satellite Office dito sa Cebu City. And then in the afternoon, magbigay tayo ulit ng relief naman para sa mga nasalanta sa Barangay Pook. Sa Talisay City. Okay. Yes, puntahan natin sila doon sa Talisay for 200 families. Magbigay rin tayo ng relief. Ayan, so yung mga ganitong programa, ang instruction kasi ni Vice President is to serve the most unserved and the most underserved. So sila talaga yung inaabot natin na pupuntahan natin para makikita natin at makausap sila. I know na bago na ito ginawa ninyo nang nagbibigay ng mga relief items, of course, may mga assessment din tayo and evaluation kung ano talaga ang pangungunahing pangangailangan sa mga taong ito. Ang mga lugar na binanggit niyo po ay nandyan mismo sa mga coastal areas wherein yung mga trabaho nila ay mostly pangingisda. Okay? That's right. Ano pong klaseng relief item, relief goods na ibinigay po natin sa kanila? Yung today and tomorrow, food items yan. Food items, Kasi okay. dahil nawalan sila ng kabuhayan, so hirap ang pagkain. Okay. Makabigay tayo kahit na 5 kilos ng bigas and a few canned goods na makarelieve sa kanila for maybe 3 days, depende sa laki ng pamilya nila. Malaking tulong na rin and malaking pasasalamat na nung mga tao. Happy sila na Of course, nakita nila oo. tayo at nakapagdala tayo ng ganong pagkain sa kanila, kahit na ganun lang yung nai-offer natin because that's all the office can really afford. Okay na rin, happy na rin Okay. sila and alam naman nila na kung meron pang maibibigay ang OVP, ibibigay naman natin Opo. talaga sa kanila. Yung iba, yung binanggit nyo kanina na 15,000 per individual, ano pa yung guidelines dito? Kailangan ba yes. sabang negosyo o anong klase negosyo ho ba yung guidelines, attorney? Of course, that's the business naman. Ito yung magnegosyo taday program naman natin. Ang mga gustong magnegosyo, there are two kinds. Okay. Kung sino man ang gustong magnegosyo, whether an individual or a group, regardless of the number of members, pwedeng mag-apply sa OVP, pwede rin sa satellite office, like dito sa Cebu City. Cebu City Satellite Office covers Bohol and Siquijor as well. Okay. So yung mga taga dito, pwedeng sa satellite office mag-apply. We will have some documentary requirements from them. Siyempre, pag-aaralan natin yan. We'll vet them and we'll profile them Of course, also. oh. Tingnan natin kung ano ba yung negosyong gusto nila, kung pwede ba at kung kakasya ba yung funds na hindi naman kasi malaki rin ang Opo, kaya ng opo. OVP. So, kasya ba yung funds na ibibigay natin sa kanila? And then, when they pass the vetting process and we find them qualified, papasok naman ang Philippine Deposit Insurance Corporation para turuan sila ng financial literacy. Doon sa handling, yung management ng pera naman nila. And then the Department of Trade and Industry also, para turuan naman sila anong negosyo ang feasible, anong negosyo ang kikita, or paano ito papatakbuhin, anong mga requirements mo to start up this kind of business or to expand this kind of business. So,
magkatulong kami with the 3 agencies that I mentioned, with other 2 agencies I mentioned. And then, pagka na-award na natin yung pera, which is going to be done tomorrow, Okay. para doon sa mga taga Camotes Island, itutuloy naman natin yung follow-through sa kanila. Kasi syempre, we want to be able to guide them also na tama yung ginagawa or na they're in the right path. And then, we will need them to liquidate naman the funds that we're going to give them. Kasi yun ang gagamitin natin naman to submit to COA. Yes, to oo. justify the expense na gagawin ng OVP for them. That's why I'm asked the question because hindi naman siguro lahat ng mga tao doon sa Camotes, sorry if I say, na may alam kung paano palalaguin yung pera. That's right. So why meron silang mga skills training offered by this agency para may alam sila kung paano gawin itong 15,000 pesos because individual na yan, di ba? Yes, that's right. Kaya yung financial literacy talaga from PDIC is very important. Maintindihan nila magkano dapat ang markup mo doon sa produkto mo, if it's a Produkto mo. product or a service, ganyan. Magkano ang markup, magkano ang dapat mong i-save para makapag-invest ka sa mas malaki later on, 'di ba? Kung may savings ka or magkano ang dapat mong gastusin for this and that. Yung financial literacy na program ng PDIC ang napaka-importante talaga. May I ask po, attorney, kasama ko ba dito sa programa ng OVP ang TESDA? Hindi po. Hindi okay, po. okay. It's just really the Office of the Vice President and then PDIC and DTI. DTI. Opo. Okay. So meron ba tayong duration sa sa implementation sa programa o itong ayuda for the victims and beneficiaries of the 15,000 pesos cash? May duration mo hanggang 3 buwan kailangan lumakuha itong pera? Hindi naman. Pero up to a certain time, parang 30 days yata or hinabaan na natin ng 90 days yung liquidation. Kailangan nilang ma-liquidate yung pera. I mean, maibigay nila sa atin yung documents ng mga resibo nila or saan nila ginastos, ganyan. Kasi yun ang kailangan natin sa COA, to submit to COA. Pero yung pagsunod natin sa negosyo nila habang nandyan yung negosyo, because we want to be able to assist also kung may mga challenges sila na-experience doon sa negosyo. Like when we went to Caraga, nakausap natin ang DTI doon sa Caraga, and then pinakiusap na rin natin na baka pwedeng tulungan nila yung beneficiaries natin ng market naman. Naka-produce na sila ng ganito, pero we want to expand the market para mas marami silang customers. So, NDTI said they will look into it kung paano or kung saan dadalhin yung mga produce naman ng mga natulungan natin. Pasigit po ng question, attorney. Sinabi po kanina na individually will receive a 15,000 pesos grant itong mga taong ito. One in every family? Oh no, just Okay. one family. Oo, kaya pagka sinabi natin na 15 business people yan, 15 individuals, that's equivalent to one family. Okay. So natulungan natin hindi lang isang tao na nagnenegosyo, kung hindi yung buong pamilya ng tao na naka-receive ng ating grant. So, they are all ready to receive the grant and then the negosyo sa produktong gagawin po nila bukas? It's the money para makapag-umpisa na sila doon sa negosyo, procure na sila. If it's a sari-sari store, kung expansion ng sari-sari store, makakadagdag na sila ng pambili nila ng groceries Puhunan. or ng puhunan para makadagdag ng ititinda nila. If it's vegetable stall, kunyari sa palengke, mas makaka-order na sila ng maraming gulay para madagdagan yung kanilang ititinda doon sa lamesa. If it's a fish vendor stall naman, dagdag na ng isda na pwede niyang ibenta. Okay. Attorney, kung meron lang nakikinig sa atin ngayon at interesado mag-avail sa programa sa opisina ng Vice Presidente, do they need to present a business plan for a part of the documentary para mabigyan po sila ng tulong? Hindi natin nire-require naman ang business plan because we do not expect them to know what a business plan is. Kaya nga yung financial literacy natin ay kailangan talagang ituro sa kanila and how to manage the business or to run the business through the DTI at saka kung ano yung mga feasible
businesses na pwede nilang gawin. Nakaya Oo, nila. but of course, ano yung idea nila? Mhm. So, a business proposal would be enough, tapos tutulungan natin sila na lang na mag-conceptualize noon through the DTI. Okay. Magandang programa din sa opisina ng Vice Presidente. Aside from Camotes, aside from Puok of Talisay, Analanganang Mandaue, ilan po ba bang mga lugar ang bibisitahin ninyo sa Cebu? We have, tingnan natin kung kasya pa mapuntahan natin yung ating isang MTD grantee na nabigyan natin sa 2024. It's one organization of around 50 members. So that means 50 families yung natulungan natin. That's good. And then follow up lang natin taga Moalboal. Mual. Moalboal. Moalboal. Yung group na napuntahan natin yun. They have 150 members. Ano ba yan? Naman. Nasa coastal area ho ba yan sa Mualboal? Kasi, di ba, sa municipality of Mualboal. Yes, ano yun, fish naman rin Yeah. ang negosyo Ayun nung nga, isang coastal area. organization na yun. Oo. Nung nangyari yung mga bagyo, nasalanta din mga tao doon sa Mualboal. Okay. Oo, kaya nga eh. So titingnan natin talaga kung kumusta yung negosyo na naumpisahan nila last year. That's good. Oo. May follow-up. Oo, but Algin, if you see, depende sa number ng for groups for organizations, depende sa number ng pamilya, pero mas maraming members, actually mas maraming pamilya ang mag-benefit, 'di ba? Mas marami ang magkakaroon ng trabaho, mas marami ang magbe-benefit doon sa grant. Kahit na maliit lang, 'di ba, ang naibigay ng OVP, but it will still mean a lot to them. It means a lot to them. And of course, hinihiling naman natin rin sa kanila na alagaan nila yung pera na binigay natin, alagaan yung negosyo na That's good. natulungan natin sila na umpisahan. It's a continuing program ho ba ito ng OVP? Yes, until the end of the term of the Vice President in 2028. Ay, Hanggang at least maswerte kami, hindi tinatanggal ang pondo na yan for as a line kaya item nga in the budget. yung next question ko kasi sa inyo kasi pasado rin yung budget ng OVP. Kasama ho ba ito sa budget, sa continuing program ng OVP? Kasama naman po. Okay. Luckily, kasama, hindi po siya tinanggal. Natanggalan lang tayo for 2025 yung medical and burial assistance Oo. as line items. Hindi na po yan nalagyan ng pondo for 2025. Hindi na din natin hiningi for 2026. Kasi bagong ang programa nitong Sentido, I handled the program, public service program, yung investigador. And most of our clients here are coming from hospital. They're asking for medicine, laboratory requests, billing dyan. So, most of the time, I sent them to the office of OBP dito sa Cebu. So, may natanggap naman sila. Ngayon po, attorney, wala ba itong budget na ito? Wala na po. Wala na. This Okay. year and next year wala na pong pondo for medical and burial assistance. But we have other projects naman that benefit similarly, benefit the most unserved and the most underserved. Meron tayong pagbabago program, 1 Million Learners and 1 Million Trees campaign. Ito yung pagbabago bags, 1 million bags to, part of the educational program ng Office of the Vice President, na magbigay tayo ng school bags sa school children containing basic essentials for school, notebooks, crayons, pencils, pens, eraser, ruler, ganyan. Maliliit na items lang na inside Sa a labas. bag. Okay. Yes, tapos merong hygiene kit na for dental hygiene naman para dun sa mga bata, and a raincoat. Okay. Makita mo yung mga bata, tuwang-tuwa pag nakita nila ang raincoat, lalo na dun sa mga mauulan na lugar, and lalo na pagkatag-ulan. Kasi talagang kailangan ng mga bata yung raincoat na yon. And then yung 1 million trees, which is part of this campaign, nakatanim na tayo so far ng 1 million. So nakalampas na, and the Vice President increased our target to 2 million kasi dapat 1 million up to 2028. Okay. Kaso midterm pa lang, Naka 1 3 million years, na. naka 1 million na. So increase tayo to 2 million naman. Saan ba itong mga lugar na ito, attorney? Oh, all over the country po. Kung saan-saan, because we have 10 satellite offices. And then we have the central office, and then we have the Tondo Extension Office ng OVP. So lahat yan, lahat ng satellite offices na yan work towards the completion of our programs and projects. At this very moment, how important ang magtanim ng punong kahoy?
Oh, it's very, very important. It's extremely important, if I may say, kasi we need to develop our resilience to climate change. Hindi tayo pwede na manonood na lang tayo ng babaha at yung isuffer na lang natin. Kasi if we have more trees, alam naman natin yung effect. Kailangan natin i-reforest yung mga forests natin na nakalbo na, di ba? We need to arm ourselves with these trees para pagka bumagyo, di ba, we're in the ring of fire, ang sinasabi nila. So lahat ng klaseng bagyo, lahat ng klaseng unos nandito sa atin. Pagka marami tayong puno, mas matibay ang resilience natin against baha, yung erosion, landslide, yan, mas marami, mas madali natin na masasagot or malalabanan yung ganyang epekto. So how receptive are the people na magtanim ng punong kahoy? Nakakatuwa nga, Algin, kasi you see the comments, gusto nilang sumama, gusto nilang maki-join sa atin sa pagtanim, but hindi naman rin natin matodo yung announcement that at this time we will be here kasi malala yung lugar. Opo. Yung mga pinupuntahan namin talagang Ito ba kung kaya sa nila, mountain area? mountain area, and then we have a plan. It's still a plan Okay. na akyatin natin ng Sierra Madre. May isang satellite office na nakapagtanim sa Sierra Madre, pero gusto sana natin i-saturate because Sierra Madre Mountain, 'di ba, is the most helpful mountain yata against bagyo na papasok sa Pilipinas o coming from that side. So magtanim doon sa area na attorney. I'd like to add, because one of the local government dito sa Cebu, isang ex-officio member ng konseho ng syudad ay nagpasa ng resolusyon urging every graduates to plant trees bago magtapos ng eskwela. So that's a good sign, a good move from this official member ng isang konseho. Pag napasa ito, lahat ng mga graduates sa isang syudad nila ay kailangan magtanim ng seedlings coming from Department of Agriculture. Saan ba tayo kumuha ng attorney, seedlings sa pagtanim natin? Oh, dyan din sa DNR. Oh, kaya lang, Algin, sana kasama doon sa resolution na yon na they will have to coordinate with DNR. Para kasi si DNR, even with the Office of the Vice President, sinasabi ni DNR kung saan. Okay. Kung saan magtatanim at anong klaseng puno yung itatanim. Kasi syempre yung soil, yung adaptability ng puno na itatanim mo doon sa klase ng lupa. Swak na swak. Oo, kailangan mag-match sila. So it's DNR that helps us, and then sana yung mga ganyang programa ng schools ng LGU, which is also a very good initiative. Correct. 'Di ba? Pero sana i-coordinate lang nila properly para hindi masayang yung effort ng pagtanim, or kasi pag minsan maling lugar yung pinagtaniman or medyo mas sobrang lapit dun sa susunod, you will have to remove the tree pag lumaki. So, yung location po at yung klase ng puno na itatanim, mahalaga rin. That's sir. good. Salamat po, Attorney Ruth. Meron ba kayong ibang mga information na kailangan nating marinig sa mga tagapakinig po natin? Please go ahead. Opo. We have our own Disaster Operations Center. Ito yung sumasagot naman sa mga biktima ng mga bagyo, baha, lindol, ganyan. Meron sariling opisina yan sa Office of the Vice President na yun lang ang trabaho. Sagot talaga sa disaster. So we also give assistance to first responders. We give assistance to the victims. Nagbibigay tayo ng relief boxes, whether food or non-food, depende dun sa need ng tao. But this program, under the Disaster Operations Center, is only an augmentation of what the national government is already doing. Kasi marami namang NGAs na yan talaga ang trabaho, like DSWD, ano ba yung mga... May mga housing pa. Oo, may housing, may DNR, may lahat yan. And then we have the National Disaster Risk Reduction Management Council, di ba? Meron yung regional, merong municipal. So yung sa atin,
na relief operations natin is just an augmentation. At saka ang gusto talaga natin na pinupuntahan yung mga hindi na madalas nabibigyan or madalas na hindi napapansin or yung hindi na talaga naaabot. That's why importante na ma-identify din. This is always coordinated naman with the local government, either the barangay or the munisipyo or the city. We have the Kalusugan food truck kasama nitong relief operations na to because we also give assistance to the first responders. Yung mga naunang tumulong, sila yung mga gutom, mga pagod na pagod, we give them hot meals na nakalagay dun sa Kalusugan food truck natin na nagta-travel yan kung saan yung nasa truck na mismo yung food. Tapos from Ready there, lahat, doon tayo magde-deliver. on time. Okay. We have the Libreng Sakay, also Oo. program. Meron tayo dito sa Cebu that travels all the way to Bohol and Siquijor. Yeah, Also. malaking bus. Malaking bus. Oo, malaking bus ng OVP. Libre yon, walang bayad. And it travels from 5 a.m. to 9 a.m. and 5 p.m. to 9 p.m. Monday to Saturday. So, yung mga nakakasakay doon, ang idea ni Vice President Duterte dyan, at least makabigay siya ng relief kahit sandali. Or kahit isang araw lang, or kahit isang route lang. Asan kayo mo ko ng schedule sa buses, attorney? It's coordinated rin with sa Metro Manila, sa MMDA, sa outside Metro Manila, sa LTO, sa Okay. oo. So, ang routes natin in Cebu ay hanggang Lapu-Lapu and Mandaue. Okay. Routes, Okay. oo. That's for the highly urbanized cities. Dito naman sa ano? Yun, nasa major city siya kasi yung ating libreng sakay nasa Davao City, Tacloban City, Metro Manila, dito sa Cebu, and then Mandaue. Bacolod City. Sige po. Salamat po, Attorney Ruth, sa impormasyon na binigay niyo sa amin dito sa radyo. And I'm sure sa ating mga tagapakinig, sa atong mga nagpaminaw karon sa programa, mas nasabtan ninyo kung unsa kadako ang responsibilidad sa Vice Presidente o bisan pa man ni ana, doon ay mga augmentation na gihimo ang Vice Presidente, ang opisina ni ini sa mga taon, inilbi na kato mga biktima sa Bagyo, Linog, ug uban pa. Ug ingon man usab ang mga grant at ayuda coming from OVP office para sa ating mga kaigsuunan, no, mga kapatid na nasalanta sa mga kalamidad. Maraming salamat po sa Office of the Vice President. And to you, Attorney Ruth Castillo, mabuhay ka. And I'm sure this will not be the last na meeting po natin. Pwede ho ba kayong mabalik dito? Of course, pagka magulat na lang kayo, Sige po, Angel, sige nandito po. na kami ulit. Maraming salamat po. Salamat. Mga higalan nyo na bati ng rungog ang atong spokesperson sa Office of the Vice President, Attorney Ruth Castello. Nagpahibaw ka na to sa mga ayuda, ingon man papanghatag o mga relief goods o ingon man financial grant sa mga nakapasar sa mga skills training niadtong mga tao nga naa nagpuyo sa daplin sa kadagatan sa mga coastal areas. Unya, ma-improve ang ilang panginabuhi. So, dili mo ikatapusa sa tanan. Besan pag gibagyo, gilinog, apan niya, anda mong tagana, always ready ang Office of the Vice President. Salamat, mga kapuso. Bala tayo taon-taon, tak na alas Super Radio Sentido. Super Radio Sentido. Thank you so much, kapuso. O balik na rin ito naman ng Super Radio Sentido, mga igala. Again, mga hapon di ay ni Manny Ubay, niyas mainit naga. Abagas balay dong mani, mga hapon ka ni mo diha. Musta ka? Samtang si Mama Amy Quinte, nakihigayong pamaminaw ng tulumanon sa Super Radio Sentido. Auto inyo nabati mga higala ang pamahayag o ingon man mga informasyon gidawatan ikan sa tigbaba sa buhatan sa Office of the Vice President Sara Duterte diin gibutyag dinhi nga usa sa mga katuyuan nila sa pag-ani sa Subo mao ang pagpanghatag og mga relief goods, no, kana dagmay ni pero alas makahupay sa gibati sa uban mga pagkaon kining gipanghatag sa ubang mga recipients ini, especially diri sa may alang-alang Mandaue at ugma bro ato sila sa Puok, Dakbayan sa Talisay. Doon na sila ipanghatag nga cash financial grant ngadto sa mga mananagat diri sa may Islas Camotes
nya kining maong financial grant mismo inubanan kinis mga kaalam o kahibaw, skills training o unsaon pagpalambo ang maong kantidad. Dili na siya kay ayuda lang nga bahala na kung unsaon na nimo kundi gipatabanan usab ni og mga training, skills training unsaon nga molambo kanang imong 15,000 pesos nga nadawat, no? Uban kini sa patigalayon sa Philippine Deposit Insurance Company sa DTI aron sila tudluan unsaon paglambo, unsaon pagdaghan ang inyong kwarta kay I'm sure ang uban ni ini nga nakadawat wa pa igong kaalam unsaon pagnegosyo, unsaon paglambo, di ba mahimog imo nang ipautang ipa 5-6 mo nang 15,000. So doon na gyud kay paagi ana. Ang uban gani nakahibaw na kung saon pero wa sila budget. Pero nang giagda kamo sa buhatan sa Vice Presidente nga mosuwat, mopadangat sa inyong tinguha nga moangkon usab ining klasiha sa financial grant o niya inubanan sa mga dokumento nga inyong ihatod. Dunay mga training unsaan paglambo anang maong financial grant gikan mismo sa opisina sa Vice Presidente. Sa ingon niya nga paagi mo lambo ang imong kinabuhi kun na nakikaalam tun na kanay wisdom unsaon pagnegosyo o katong uban do na negosyo a panahonong gumikan sa nahitabo nga bagyo pili itong ipadayon usab ang uban magsari-sari store kay bisa ka na ganang sari-sari store og di ka ba umurulyo anang puhunan na naman ka na mayabo na masira-sira store na kanang sari-sari store dili na siya kanang yano ng maninda na kanang kindi Carmelitos pan dilata, bugas, dili na kutob na diha, no? Na inantigo. Tanaw ni mo si mong silingan, nga hapit na, nga parehas o paninda. So, mo paghali na imong tinda nga parehas naman dito, o imong ibarato markanse. So, doon nagyo ipaagi, unsaon nga, mulambo. Mauna, doon ay mga training, mga skills program nga isakay diha sa paghatag na maong ayuda. In such a way, mabuta ng uban nga, gamaram nagpuhunan pagsugod, nagkaroon lambo man. Diba? Maglibog giunsa kanila pagbuhat niya. Ang puhunan no na kaniya to 500 na karon kita na 100,000 ang buwan. Dali asa sa man. Mo na ay mga training para ni ana aron dili ka matikyaob. Mo na ginang bisag sari-sari store na dili na pwede kana may magmaligya load sa cellphone o di ka ba umurulyo ang imuhang ginansya di na matikyaob na imong load cellphone, no? Muna nga, naay kahibaw, naay kaalam, naa ang DTI para ni ini, mga kaigsuunan. Ang niya i-follow up sad ni sa buhatan sa Vice Presidente kung ang mga ayuda nga parehaan ni nilambo ba diha sa inyong komunidad, diha sa inyong palibot. Mo ningon ko nga sa usa ka tawo, usa ba ni kanang usa ra kada pamilya, usara kada pamilya ang makadawat sa maong grant. For example, nakadap lang sa dagat, usa ba negosyo sa dagat diha? Mambalijag isda, unsay kuha na mo dito, unsay kuwang, ana, lambo. Mo na kinando na kay kaalam, doon ay kaantigo. Unsaon nga mamahimo kang young entrepreneur o bakad o mahimo kang negosyante kay equip na kas kaalam o kahibaw unsaon paglambo. Kay wa kay kahibaw, wa kay kaalam, besag mo man kay saging tuhog-tuhog, mamo yabor gyapon na dili na mo lambo. No? So importante nga naagyo kay kaalam mo na nga mohimos lang ni anang maong tabang provided nga mga dokumento makapasarba dili man lisod ang mga dokumento ni ini kay unsa maglisod ng pag-ayod din na makatabang tabang ka lisod na hinuuna, di ba? Simple ra kayo ang mga dokumento niya kinahanglan. Nya i-assess ka and most importantly kada yung mo undergo ka og training unsaon nimo na pagpalambo ng ingon ni ana nga negosyo. O guban pa nga mga programa ang gipangamahanan sa opisina sa Vice Presidente mga kaigsuunan lahi diha sa pagpalambo sa kinabuhi. Nya kumo kay napasar naman ning budget sa opisina sa Vice Presidente aw padayon ning ingon ni ining klasiya sa mga programa. Pero sad to note nga wa nay budget kadtong katubitang moadto dito sa opisina sa Vice Presidente unya mangayo og tabang pinansyal para palit og tambal, bayad sa laboratory, wala na, gitangtang na, no? Gitangtang na ang maong budget, wala na diha sa opisina sa Vice Presidente. May managunda to, makatabang-tabang ba? Nagipamulitika masas uban. Wala na taga, ngano kunong ngano kunong naaana nga klasiha sa tabang ang Office of the Vice President nga pwede bang adto na sa DSWD?
lagi niya daghan ra makayong dito sa DSWD man sa tang idugang ba kanang idaw man sa gud na wa man siya siguro na kasapi ang klase sa transaction kay kanang si pangalan ni klaro-klaro man nga kasi matagaan kinsa na naa sa ospital na ba no ano ko na kay tumay na to gawa sa DSWD na asa kay kaadtuan nga Office of the Vice President na naamahinori mga party list sa mga higala nga naghatag sa mga ayuda. So at least daghan ba ang kaduulan sa tao kana ay mga budget para ni ana. Dili na magpagdapag pangita kay nama siya mga pasyente nga ang mga kabanay nahorot na nilang adto ang mga opisina sa gobyerno nga mga ayog tabang sa maabot na yung taon din mga ayo sa tagtabang sa mga nagpaminaw kay naadto na nila tanan hindi man na pwedeng balik-balikan mo kada buwan. After 3 months makakabalik dito mga ayog tabang kay daghan sa di kay ngayo mao mo tong bitahan lang tatong naa pa tong budget ana sa Office of the Vice President kay at least daghang kaadtuan ang ato mga kaigsuonan no daghang kaduulan ba kapangayo ag tabang kay pertikong lisura og mga ospital ka unya wa kay kaduulan na yung mga kapusot-pusot nga mga resita nagtipon og di maayo ang pasyente niya na ma-stress pagsamot sa sakit kaya sa man nga may ikapalit ining mga resitas doktor ang doktor sa resita, ang doktor sa pangita. Asa naman itong kung unang resita sa wa pa na ginamo mga palit doktor kay hilabihan pa maintaw na mong lisura rong panahon na. Nasaom na pasyente. So mana na nga kadto ka sa DSWD, kadto ka sa Office of the Vice President, kadto ka sa panang pagkor, sweepstake, PCSO, no? Aron usab makadawat og tabang kining ato bang kaigsuonan. Pero wa naman gibugto man wala naman budget sa Office of the Vice President. Pero na mga paagi pa ni ana. No? Pero lisod na kay sa una man mo sa yung kay ipakita nimong medical abstract, billing statement ana. Wala kasi kasuhol ka dayon dito, makakuha ka na yung tabang gikan mismo sa Office of the Vice President. Nakita siguro sa mga bang politiko nga mahug nga mas ilado ang awag gitangtang kaya ngano lagi ko nung naaana ang Office of the Vice President nga pwede man nga to sa DSWD. Bida ang mga naglisod samot kalisod kay pagtaka magdiin na adto para lang matakuha og tabang para sa ilang mga pasyente. Oras kapuso -5 na lang ni pamagalas 4 ang takna sa kahaponon ning tulumanon. Ini Super Radio Sentido mga kapuso nga nagpaminaw. Natoy nanawag ganiha nga mga yuog tabang dinhi sa programa pero wa pa man kasaka basta wala maabot. Basta wala maabot. Nagkaroon kasuruyan ang ato mga kaigsuonan tungod kay halos tanang mga local government unit adunay Christmas lighting nga adunay mga dagko nga mga Christmas tree gipang taod. Karon kasuruyan sila ang mga constituente das lungsod dito sa siyudad Sanaga ay pagka ninduta dito para bayag. Yan ang Christmas tree lagi pasigaan ang palibot sa dito pati ninduta. Ayag na lang tungod kay ang maong syudad na amadihan nagikan ang Dagitab Festival. Nobre lang kuryente. Kaya sa syudad sa Naga mga kapuso pagkatindot naman lang no. Maayo kaayong pagka-arrange. Ako gagaw na usa sa mga tao na mga suga diha. Ya syudad sa Naga mga kapuso nindot no. Mausa lagi may adto dito sa unta man nga distansya makadres amos pardo. Na naman gahinang yung taas-taas nga oras o sa tamahimuntog ito napitan niya. Naasya mga pagkaon sa palibot. Naalegre kaayo, no? Boom kaayo ekonomiya nas Naga. Iba sa mga young entrepreneur, kato mga gagmay mga negosyo-negosyo. Naadas palibot sa plaza sa Naga. Na ipasko sa Naga pagkaninduta. Pura buyag, no? Congratulations sa local government diha sa siyudad sa Naga. Ito mga nagahanon, mga kapuso. Ayong pagkahanay nindot kita naon muna ka sa kuan wag naa ka sa salida sa fairy tale wag naa ka sa Disneyland maayo kayong pagkagama salamat nya uban ba mga lungsod no ning Manila ari sa Kasbing Ganilya pangulbaan sa kanito manibawt yung balibo kay na gadto dako kayong imahin sa ni Santo Cristo ni Jesus na og magabi tan-aw nimo siya mura na sa nas pangano gadlupad na yung mga tubig, nindot kayo pagka-landscape diha sa lungsod sa Minganilla. Palupig bugso ko ng Minganilla kay sugat kapital man na. Wala na ito yung image sa nabanhaw Jesus
tanaw nimo siya mura sa naglutaw das kawanangan o mangitngitan bitaw. Ang gitungtungan niya nga puthaw silbi black man. So tanaw nimo siya mura gusto galutaw dito sa kanang area ang gibutangan ng imahe ni Santo Cristo. Nasa iba mga lugar, for example, Cebu City, Aris Fuente, Osmeña, Agoy, Alirungas, mga negosyo. Ang Christmas tree, murag nakuha sa tubig, wakatubo. Bagoan ng Christmas tree, Aris Fuente, pag primero na pagkataasa naman lang. Pero wa mabubuin, nasaot ang tubo. Wa mabubuig tubig. Ang Christmas tree, Aris Fuente, wa mabubuig tubig, nasaot ang tubo. Unya, doon ay mga kuan, doon ay mga gipahigayo mga Christmas party, no? Ang akong kanang singan ani, ang akong mga kahigalaan, no? Ang akong mga kahigalaan nga nasigdapit lagi yung Christmas party. Ang akong mga former classmates, amot si Dungmani, naman sila puro katong Lunes mo siguro to. Ay naikuan Dungmani na murag tapok-tapok sa tong batch na siya na. Bro, atong Lunes to doon na kay holiday man to sa 8. Mo dayon makato sila kay na may uban na to nga manyabot to nung pizza. Mao pa iingon nga, ay dili ko madayon kay magatod ko sug anak sa airport na nagidangat. Ang uban na wadaga na amot dayon ba to dong. Kini akong panahon kini akong oras mo gini akong agdon na gyud in town kay usually basta weekend good. Ano ako sa balay kay maghigda-higda matugo ako yung mga hosting gig. Nara ko sa balay magtugtog ko dito kay makayang pahuway o di magani masuro-suro ko anang mall pahangin kay pa-relax ba kay di kay bugos Lunes katos Biyernes kawas o holiday alas 3 sa kadlawon pa ko magtikaw-tikaw kay mugikan ako dito og alas 5 di pa ko malate ana sa ako ang duty hour nga alas 6 buntag mo na nga managinot na di mata ang atong tubig kay makataas atong edad ang atong tubig maputol-putuloy labi nagdaas kay kag sugar maputol-putol matugog sa iyo mga alas 7 kana ko lakaw mga alas 7 mo pingpiyo na ko ni ana tan-tanaw sa Facebook anto magduka ini kalas 9 makamata man nakahion mangihi dugan sa kay kabalik og tuog makabalik mga alas 11 na pasado unya pila naman sa naka-oras di kalas 3 wala saan mo nang abot diri sa trabahoan moabot ang mga alas 3 kapin do kaduka naman mo na nga mo na ito kinabuhi no mo na nga doon yung mga holiday, doon yung mga panahon nga may trabaho, asos na ginuton ko na pag-ayo. Maghigda-higda na dito para lang pagpahuway. Wanay oras, mga higala ng panaguban tagkaroon din is tulumanon. Super Radio Sentido, ang ugma pohon, magdungganay gyapon ta mga higala. Nagiling tulumanon din sa radyo. Salamat sa pagpaminaw, maayong hapon, o sa gano sa Engineer Dundon Villa Carlos. Salamat! Inyong nadungog ang kinatabukang presentasyon sa tulumanon, Super Radio Sentido.